Good day mga boss. Humupa na ang baha dito sa Metro Manila. Kaya lang, may panibago na naman tayong problema. Isang kabakbak na basura. At ang sisi niyan, sa taong bayan na naman. Panoorin natin mga boss, yung coverage ng GMA News tungkol sa mga basura. Mga kapuso, dito tayo ngayon sa may bahagi ng Parañaque, no? Sa may area ng Baclaran. At sa ating pagdating dito, no, ito ang tumambad sa amin, mga kapuso. Lako, isang katerbang basura na nandito ngayon sa may area na to, no? Actually, boundary to ng Pasay at Parañaque. At dito sa ating likuran, mga kapuso, makikita natin mismo itong Redemptorist Church. Ayon mga kapuso sa ating mga nakausap dito, ay kagabi pa raw nagsimula anurin ng ito raw ay dalhin dito sa kasagsagan ng malalakas na ulan at hangin kagabi hanggang kaninang madaling araw. So ito ngayon mga kapuso, no, talagang meron tayo nakikita dito mga heavy equipment pero hindi gumagalaw. At dito sa ating harapan, nako, lahat na ng klase ng basura na inyong maiisip ay nandirito na. May mga tao dito sa likod natin mga kapuso na kumikilos, no? At sa ating pag-oobserba ay puro mga kahoy lamang yung kanilang kinukuha at inaangat nila. So yun nga mga boss, no? Nakakapanglumo nga naman tingnan yung isang kabakbak na basura doon. Kaya lang mga boss, hindi pwedeng sa taong bayan lang ang sisi niyan. May kinalaman din ng LGU dyan mga boss. Naririnig nyo na siguro ang katagang may pera sa basura. Ganito yan kasi mga boss. Matagal na ako dito sa Metro Manila. More than 20 years na ako. So, nakikita ko yung iba't ibang city kung paano sa waste management. Ang tanong kasi dyan, ayos ba ang waste management ng isang city o ng buong Metro Manila? Kasi dapat mga boss, paano ba nila kinukulikta ang basura? 3 beses ang linggo. Kasi may napuntahan ako sa city. Ito dito, 3 beses ang linggo. Yung isa, 3 beses ang araw. Doon natin mapagtutugma mga boss. Kung ang pagkokolekta natin ng basura ay 3 beses isang araw, sa tingin ko walang matitirang basura sa kalye. Kasi maaari nga may nagtatapon na ilang Pilipino sa estero, pero bibihira lang yung magtatapon o isang plastic lang. Iilan lamang yan mga boss. Compared doon sa mga Pilipino na naglalagay ng basura sa harap ng bakuran o kaya doon sa imbakan ng basura. May mga babarangay kasi na may imbakan sila ng basura o mayroon naman nasa bakuran lang nila. Ang tanong doon, kailan darating yung kukolekta ng truck? Eh kung mauuna yung baha bago yung truck, eh di aano rin ang basura. Yung dami na yung boss, hindi lamang yun sa itinapon ng tao kundi yung mga dami ng basura na yun, maaring hindi yun nakulikta ng LGU. So yun ang tingnan natin mga boss. Hindi na kawawa naman tayo mga sambayan ng Pilipino na yung mga politiko natin na yan. May kontrata yan sa paghahakot ng basura at malaking pera yan mga boss. Magbibiding sila. For example, ito, opinion ko lang to mga boss. Tanong din natin sa kinaukulan. Sasabihin dito, 10 lang ang bidding niya sa loob ng 1 linggo. Sa national, i-implement ng local, 5 lang. Kalahati agad natapyas ng truck. Kasi nga naman, may bayad yun bawat per truck. So yun ang titingnan natin, mga boss, mga sambayan ng Pilipino, imbis na magturo tayo, magsisiyan tayo, tingnan natin kung gaano sila kadalas o ano ba yung sistema nila sa waste management. Kapag magandang yung waste management, nahakot ng maayos, doon natin supilin yung mga Pilipinong pasaway na nagtatapon ng basura. At sa tingin ko naman, wala namang antipatikong Pilipino na maghahagis ng basura, sistero, kung mayroon namang garbage collector at may proper waste management, mga boss. At lagi nating tatandaan, anumang problema yan, may solusyon ang science dyan. Ako nga pala si Boss Joms ang nagsasabing, believe in God and believe in science. Knowledge is power. Thank you for watching mga boss.